ba yung bago? Luma. Bago. Yung bago? When? Alam natin, ang tao natin gusto yung bago. Ayaw na luma. Lalo ka ang magpapagong taon. Ang masama naman ay bagong pamit. Yan lang masama. Malaki na rin sa luma. Hindi ba? Ayaw kami na luma. Hindi bago. Tingnan po natin, bago ito. White stone! Ang sili stone! Tingnan natin ito white stone, ano? Maganda ito, patong puti eh. Puti ito eh. Ito patong pula. Patong puti. Sabi nito, sa patong puti, Bulan nga. to him that overcometh will give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, as in the stone a new name written, which no one knoweth, saving he that received. The reward was hidden manna, a white stone. Ito natin mga kapatid. Napakaganda ng white stone na pinapamili dito. Puti. Itong white stone ito, pinabili ng kapatid. True believer, sabi niya gano'n, has not escaped in name. Kapaya mo ganda ang nilawag dito. Tingnan natin yan. Sa page 5. Sabi niya rito, now, the interior of a new name is a familiar one. Abraham was changed to Abraham. Sarah to Sarah, Jacob to Israel, Simon to Peter, and Saul to Paul. These names either brought about a change, or were given because of a change. It was fully up to Abraham and Sarah had their name given by the Lord. They were made ready to receive the coming Son. Amen. Ang sabi ron, pag tayo pala ay binigyan ng bagong pangalan, pinagisa na ating pangalan, nag-change din tayo yung na may hanggang tumanggap ng parating na Son, mga kapatid. Katulad ni Abraham, katulad ni Sarah, na sila po ay palitan ang pangalan, sila po ay bumalik sa kapatid at promise ang mga kapatid. Wala iba, kundi siya. Kaya diba, tayo po mag-isip, handa na tayo tanggapin ang promisan, walang iba, kundi si Jesus Christ. Sumagot natin, sabi po rito, true believers have had a change in name. Sabi rito, may change din na. Now, sabi na rito, white rock. He shall have a white rock. The stranger shall have a white stone. That's a rock. Is it? Yung parang white stone, saka po yung rock, isa. Tama. Wala ba tayo? At sabi rito, the original name written in the rock book life. At sabi rito sa mga white stone, this stone makes your heart so instead of heart. Anong gagawin daw ng white stone? Para lang butiin ang ating puso, mga kapatid. Ang sabi rin, sa ikaw na may puso na ko, ay papalitan ko ng isang puso naman. Yan ang gagawin ng white stone, mga kapatid. So, ang white stone pa ay may gagawin sa ating buhay. Mga kapatid. Lumayan po natin dito. Ang sabi nito, and someday, the master is going to come and point for everything. Isang araw daw, darating po ang ating Panginoon. At ang bawat tao, bawat isa, ay tatawagin
sa kanyang pangalan. Amen. Right. That wrote on the Lamb's Book of Life. Yung kung pangalan, hindi nakasulat sa Book of Life, kundi yung pangalan nakasulat sa Lamb's Book of Life. Kapag dumating, yung pangalan yun ang sasambitin niya. Yung pangalan yun ang tatawag kayo. Even sa pagdating ng ating Panginoon. If you are not there, get it on them now. Who is going to come and pull? Napakatay natin at tatawagin ka. Even those that are in the grave shall be born and come to life. Yung parang magtawag kayo mga kapatid, kahit mga matay, tatawagin na kanilang pangalan sa araw na yun. Kailan yun? Sa araw ng resurrection. Sa araw ng rapture, mga kapatid. May pagtawag pala sa bawat pangalan sa araw na yun. Amen. His voice has come forth to life. The master will come and call for you. And why is calling today? Samantalang tumatawag na yun. And share and make preparation for the day. Samantalang tumatawag na yun. Ay yun ang sumahanda. Paghandaan ang araw na darating na yan. Amen. Right. Hallelujah. And sabi nito, is my advice to you. The promise is this. He promised he will be here. That means that he did. He will not leave. And now, again, the master has come and called for you. Ang ngayon daw ay muling tatawag ng Diyos. May dalawang patawag ng Diyos. Ang sabi ng prophet, maaaring tinatawag ka na ngayon. Kaya lumapit ka. Ito na yung pagkakataon mo para maghanda sa araw na yun. Pero yung araw na yun, may pinagbitin ng tawag at may pinagbitin ng prophet na siya'y muling tatawag. Ang kahit mga patay na nagalibigan, maririnig sila ang kanilang pangalan at sila ay magbubuhay sa araw na yun. Hallelujah. Ano sabi rito? Our true and original name written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. He knows the name, but we do not. One day, at his good pleasure, we will know also. Ano sabi Lord? Ang ating tunay na original na pangalan ay nakasulat sa Lamb's Book of Life. Hindi sa Book of Life, kundi sa Lamb's Book of Life, mga kapatid. So sa mga tuwid, tayo pala ay may original na pangalan, mga kapatid. Amen. Ang ating palang pangalan dito sa balat ng lupa, hindi pa original. Amen. Dahil may original pa tayong pangalan. Ma. At yung pangalan na yun, ang ipapalit sa aming pangalan. Isang bagong pangalan. Ayaw. Amen. Hallelujah. That's golden. Kamahalaga mo natin, sabi nito, ang pagtawag pala ng Diyos mga kapatid, mayroong huling pangalan na dapat ay matawag. Pagkatapos na lang yung huling pangalan, ano rin po nangyayari? Sarado na ang biyaya ng Diyos. The religion is over. Sabi niya rito, he that he knew, with the last name, comes out. That was put on the Lamb's Book of Life. That was a dream for the foundation of the world. When that last name has been redeemed, his word is finished. He can forth to claim what he has redeemed. Kailan po nag-claim ang ating Panginoon. At sabi ko noon, kapag nakuha na, nahanap na ang kahuli-hulihang pangalan, kung magpapayos na kusna ang kanyang gawain. Amen. Right. Ano sabi mo? Aalis na siya sa mediatorial world. Aalis na siya sa musikin. At yan ang tayo kung bakit kinuha yung akla na kinasusulatan ng ating original na pangalan. Ano yung akla na yun? Lamb's Book of Life. All of the pictures kinasusulatan